Senyorita, pasensya na ha. Dahil gusto ko kayong tulungan. Totoo, hindi ko alam kung nasa iyo ka nakatahimik. Papasalamat nga ng husto itong si Tanggol sa kabutihan nga nitong si Bubbles. Laging siyang nandyan sa oras na kailangan nga niya ito. At lagi rin niyang inaalalayan itong si Tanggol. Nagsasuggest ng mga bagay kung ano ang best na para sa kanya, kung gaya't na-appreciate ng husto ni Tanggol ang kabutihan nitong si Bubbles. Ang hindi kasi alam ni Tanggol ay nahuhulog na nga itong si Bubbles sa kanya, kung kaya't gano'n na lamang ang concern niya pagdating dito kay Tanggol. Sa kabilang banda, nakahanap na nga ng mga bagong kakampi ang mga Red Phoenix. Ito nga ang grupo nila Edwin at ang dating kakampi nila Supremo na sumanib na rin sa Red Phoenix. Lumalaki na sila ngayon dahil dumadami na ang kanilang grupo. Ngunit ang una nga nilang target ay walang iba dahil sa galit ni Angkong dito kay Tanggol noong minsan na inutusan si Tanggol na patayin nga sila. Kaya siyang naging dahilan kung bakit dalawa na lang ang natira sa Red Phoenix. Didong-desidido naman ang mga grupo nitong si Edwin at nangangakong gagawin ng lahat nang magawa nga ng maayos ang utos nga ng nasa taas. Ngunit kailangan nga nila ng mga kagamitan. Hindi naman problema dahil sa dami nila ng resources. Ang tanging alam nila ay nasa loob pa ng kulungan nitong si Tanggol. Wala silang kamalay-malay na matagal nang nakalabas ng kulungan nitong si Tanggol at namumuhay na nga kasama itong si Bubbles. Hindi nila ito basta-basta matatalo dahil alam naman natin kung gaano kalakas itong si Tanggol at mahirap nga itong talunin. Sa kabilang banda, magtatagpo naman ang landas nitong si Tanggol at itong si Pablo. Dito nga ay haharangin ni Tanggol itong si Pablo dahil likas na may pagkaangas at may pagkayabang ito. Maging kaaway pa niya ito, kalaunan ay makikita nga niya ang ID na daladala ni Tanggol. At magugulat nga itong si Pablo kung bakit kapangalan niya itong si David. Bakit Di Jesus din ang kanyang pangalan. Si Pablo na nga kaya ang makatuklas sa katotohanan? Malalaman kaya niya na ang kanyang kinakausap lagi ay sadya pala talagang Montigago at hindi totoong Montenegro. Huwad lamang ito at nagpapanggap sa lahat. Kabilang banda, naisipan na nga nitong si Don Mersing at ito nga si Nita na gamitin na nga ang pwesto kung saan ginagamit nila Tinding dahil ilang araw na nga itong hindi bumabalik at sayang naman. Kaya naisip nito na pagkakakitaan na lang habang wala pa nga sila. At dito nga ay pagtatapuin sila nitong si Olga. Magtataka ng gusto itong si Mersing kung bakit naroroon siya sa lugar na iyon. Alam niya na makapangyarihan ang pamilya nitong si Ramon dahil sa kanyang pagkakilala kay Olga ay magkapatid nga sila at isa sa inaasahan ng pamilya ng Montenegro. Hindi siya pwedeng magkamali. Magkaiba man ang kanilang ayos, subalit iisang-iisa ang kanilang mukha. Kaya kahit anong gawing deny nitong si Olga, malakas ang kutob ni Mersing na iisa silang dalawa.